Hello guys, good morning. Bumalik ulit tayo ngayon. Today, November 6, 2024 dito sa ating pag-walkthrough. Last time or yesterday, na-walkthrough natin yung studio type unit, then also yung one bedroom unit na merong balcony. Now, pupuntahan naman natin ngayon yung another one bedroom na layout. Mag-walkthrough tayo dito sa another layout ng one bedroom unit. Alright, so here, andito tayo ngayon sa hallway ng 29th floor. So puntahan natin itong another layout ng ating one bedroom unit. So puntahan na muna natin itong isang one bedroom unit na to. So ito yung entrance door. Now ito yung kitchen area dito sa isang layout ng ating one bedroom unit. Now hindi ko nabubuksan yung ating mga cabinets since this layout are also similar to the other one bedroom unit. So upon entering, now here, dito mo i-place yung iyong dining table dito sa area na to. Now over here, dito ngayon yung inyong sofa. Now ito yung finishes ngayon natin dito sa ating one bedroom unit. So here, ito yung view dito sa area na to. Now, so naka-indicate na rin dito yung ating power outlet para you may mount dito sa wall na to ang inyong TV, or you may put a console table dito para ipatong na lang on top yung inyong TV. So your preference na lang kung ano yung mas gusto nyo. So here, may mga outlet din tayo dito. Then itong area na to, nandito yung ating curtain comb. Now, ito naman yung slot natin para sa ating window type na aircon. So same lang din siya, no, yung outlet na profile niya. So pagka bumili kayo ng adapter, so see to it na magkakasya dito sa profile ng ating saksakan. So we have also pin light here. Then we have here the ceiling mounted lighting fixtures and also smoke detector and the sidewall na sprinkler head. So dito rin meron tayong sprinkler head din dito at saka smoke detector together with the ceiling mounted na ilaw. Then we have here also the intercom. So in case na meron kayong inquiry dun sa information, you may use this intercom. Now, dito naman tayo sa bedroom. So here, ito yung ating bedroom. So ito yung slot ulit para dito sa ating window type na aircon. So same thing, same outlet, same profile. So maganda rin yung view dito. And you have here your cabinet where you can organize your clothing dito sa cabinet na ito. Then you may put your bed dito. Dito siya naka-place. Dito yung headboard. Then facing here. Dito sa window. And also you have here the curtain comb. Maglagay na lang kayo dyan ng inyong curtain na rod. Then also you have the pin light, also the lighting fixtures, the installed sprinkler head and smoke detector. Now on this area, nandito yung area where you can put your TV. So ito yung power outlet. Alright. Then here, you may also use or utilize this area. You can put your small table here dito sa area na to. Now, punta naman tayo dito sa toilet. So here, ito yung ating toilet dito sa another layout ng ating one bedroom unit. So same profile din siya. And we have frosted glass in the middle. Then you have here the lever type na lock set. So hindi pa natin nalilinis tong area na to. Hindi pa siya ganun siya kalinis, but then at least kahit paano wala nang masyadong ganung kaalikabok. So you have here the small basin, then the mirror, then the water closet, and also the shower enclosure na clear tempered glass. So same profile lang din siya. So ito yung handle natin, stainless handle. So meron tayong handle sa labas, meron din tayong handle dun sa loob ng shower area. Here, ito yung ating area ng shower.
So ito yung ating shower fixtures. Kompleto na siya, complete set na ito. So ready na siya for testing ng ating water. So yan yung ating floor drain. The stroke of the water is going here. So kaya tayo nag-drop dito. Tinrap natin to para easily yung water mag-drain dito sa ating floor drain. At hindi mag-panding dito sa middle. Alright, so you have here the pin light, the exhaust fan, and also again the fin light. Now, punta naman tayo dun sa another layout ng isang one-bedroom unit dito sa pinaka-corner. Now here, upon entering, ito yung ating kitchen area. Now over here, you may place here your refrigerator. One-bedroom unit. You can see here the slat of the refrigerator, the width of the opening is 72 centimeters from here to here at the baseboard. Then the height from the tiles, from the flooring to the bottom of the hanging cabinet is 170 centimeters or 1.70 meters. So hindi ko na rin siya elaborate yung mga laman ng ating one-bedroom unit. Dahil similar din ito dun sa naikot nating one-bedroom unit. Anyhow, so here, yan para mabilis lang din, quick reference. So ito pa rin yung ating range hood area. Same thing, para at least malaman din ninyo. Then also here, you have the basin. Then underneath is the grease trap. And also you have here the gate valve. And also the angle valve dun sa ilalim. Alright. So you have here the intercom dito sa side ng inyong door. Now, punta naman tayo ngayon dito. Ito yung ngayon. Dito, you may put your small table here. Dito, sa area na to. Then, here, ang inyong small sofa. Dito sa area na to. Then, you may put your TV dito sa wall na ito. So, kaya nakaabang na yung ating mga power outlet dito. Yan. Now, dito naman, ito yung profile ng ating window. Then, you have here the slot for the window type na aircon. Then, below, meron tayo ditong specially designed para sa lalagyan ng ating outdoor condensing unit. So, here, ito yung area naman ng ating condensing unit where you can put your outdoor unit dito para sa inyong aircon. So may drain na rin doon. Pagka na-installan nyo na ng inyong aircon unit. Dahil itong one bedroom na to is hindi kasama yung aircon para dito sa ating bedroom. So ito yung loob ng ating bedroom. So here, makikita nyo, no, meron tayong nakaklad dito na part dito sa ating wall. Since ang magiging location ng ating indoor unit ng aircon is dito. Yan, above the door. So, dyan natin nilalagay. Then, pwedeng open ito para mapadaan yung mga piping ng inyong aircon. So, kaya ito, meron din tayong cladding dito. So, sa loob niyan, meron ng nakaabang na tubo para hatakin na lang yung mga wires. Then, also yung inyong copper tubing para ma-install nyo yung indoor unit at saka yung inyong outdoor unit dito. So here, yan, mataas yan dun. So kita nyo yung matang itaas na yon. Yan. So itong area na to is ventilated ng aluminum powder coated na louver. So dito may exhaust out yung init ng inyong outdoor unit ng inyong aircon. Alright. Now here, ito again, yung profile dito sa bedroom. You have here the lighting fixtures, the smoke detector, and also the sidewall na sprinkler head. Then, ito rin yung ating curtain coat and the view dito sa bedroom na to. Then we have here also the cabinet where you can organize your clothing. Now over here, so may access ngayon tayo dito sa ating toilet. So same profile din to, no? Dun sa other one bedroom unit. Kaya lang ang pinagkaiba, this one bedroom unit ay walang balcony. Alright, so
pasok tayo dito ngayon sa toilet. So over here, kagaya dun sa other one-bedroom unit, before yung isa naka-slide, ito, swing type na door ang profile niya para makapasok kayo doon sa toilet. So you will open it, then you may close this door. Bakit? Dahil yung area na yan, ito na yung area ng ating kitchen. So double purpose siya, no? Pag nasa labas ka ng kitchen and living area, you may use this toilet. So common toilet siya, no? You can use from the bedroom and also from the living area. Pero of course, siyempre pagpasok mo dito, galing ka doon sa sala, sasara mo to, then of course, sasara mo rin ito. Yan, para may privacy. Alright? Okay, so likewise, dito rin pag pumasok ka sa bedroom, papunta dito sa toilet, isasara mo ngayon itong door na to na access doon sa living area and kitchen. Now, ito ngayon yung profile ng cabinet natin dito. You also have here the big mirror. Then, small basin dito. And below, so nandyan yung ating location ng ating water heater. So yan yung supply pipe natin. Then this one is the gate valve to control, to on and off your water supply dito sa toilet. Now we have here the angle valve to control din sa ating gripo dito sa ating basin. Now here, ito yung ating water closet. Malinis na rin yung area. Then we have here the shower enclosure. So, same profile. So, complete set na rin tayo ng shower set dito. Then, ito yung ating sahig. So, malinis na siya. So, ready na to for testing ng ating water. Then, we have here the fill light, exhaust fan, another fill light here. This one, may aayusin pa tayo dyan. Now, here, ito yung kabuuan ng ating toilet area ng another layout ng one-bedroom unit. So, tatlo na yung naikot natin na one-bedroom unit. Yung isa, yung una, kahapon, yung merong balcony sa sala at sa kwarto. Now, ito naman, another layout ng one-bedroom unit. Alright, so let's have a second look again. Ito yung ating bedroom. Ito yung ating area ng ating living area. We have here the slab for the window type na aircon and for the outdoor unit. So here, ganoon din dito. Ito pala yung ating location ng ating bed. So facing there, andun yung location ng ating TV. So ito yung ating power outlet. The same thing, you may put your console table here to put on top yung inyong TV or option 2, wall mounted yung inyong TV. Okay? So ito na yung profile ng ating one-bedroom unit. Mula dito sa entrance, then kusina, small dining, then living area, the bedroom, then the access from the kitchen going to the toilet. So ito na yung profile and site condition ngayon. Alright guys, so nakompleto na natin yung ating walkthrough mula dun sa studio unit at sa tatlong layout ng ating one-bedroom unit. Yung isang one-bedroom unit na may balcony and another 2 units dito na another layout ng ating one-bedroom unit. I hope nakatulong sa inyo to, no? At sa nalalapit na paglipat ninyo dito sa Congressional Town Center Tower 2. So nire-ready na to, nililinis na rin natin yung mga units para makapag-punch list na and also ma-check lahat pa ng dapat pang ayusin dito sa mga unit. Alright, so today, November 6, 2024, ito yung ating update dito sa development ng Congressional Town Center Tower 2. Till then, I'm Architect Jojo, joyfully sharing with you what Archie knows. Thank you very much and God bless you all.